Maaliwalas ang umaga sa veranda ng rest house kung saan magkahawak kamay sina Yanson at Trisha. Habang umiinom ng kape, nakangiti namang nakatitig si Yanson kay Trisha. Alam mo, kung araw-araw kitang nakikitang ganito, baka hindi na ako mangarap pa. Naku, puro ka bola. Ilang beses mo na yung sinabi. Kasi totoo naman. Hindi ko alam kung paano ko nagawa dati nang wala ka sa buhay ko eh. Siguro kasi busy ka na sa trabaho mo. O baka naman yung marami kang nililigawan. Hindi ah. Wala nang ibang babae sa mundo kapag ikaw ang karap ko. Parang ang tumitigil ang oras eh. Tapos ikaw lang yung gusto kong makita. Huwag kang ganyan. Baka masanay ako sa mga ganyan mong salita. Di masanay ka na. Kasi bala kong sabihin yan araw-araw. Gusto kong iparamdam sa'yo na hindi ka kailanman mawawala ng halaga sa akin. Ang cheesy mo talaga minsan. Pero nakakakilig. Kasi ikaw yung dahilan kung bakit ako natutong magsalita ng ganito. Dati puro trabaho lang ako. Ayun, ikaw na yung pahinga ko. At ikaw naman ang ingay ng pahinga ko. Kung ingay man ako, gusto kong ako yung marinig mo hanggang sa pagtanda. Ako yung magigising sa tuwing umaga. At ako rin yung tatabi sa'yo sa gabi. Lumapit siya ng marahan kay Trisha at hinawakan ng dalawang kamay nito. Ang aga-aga ang drama mo na agad. Pero sige na nga, gusto ko rin yan. Namilog ang dalawang mata ni Trisha pero halatang kinikilig. At talaga? So ibig sabihin, ako na talaga to hanggang dulo? Kung hindi ka magbabago, oo. Hindi na ako magbabago. Kasi kapag ikaw na yung dahilan, wala na akong hahanapin pa. Sige, maniniwala ako dyan. Pero kapag niloko mo ako, ikaw mismong mag-aalaga sa sugat ng puso ko ha? Ngumiti si Trisha at marahang sumandal sa balikat ni Yanson. Hindi kita lolokohin. Pangako yan. Mas gugustuhin ko pang masaktan ako no kasi ikaw. Ang sweet mo. Pero sana, totoo na yan hanggang dulo. Hinaplos ni Yanson ang buhok ni Trisha. Totoo yan. Kasi sa mundong to, ikaw lang ang tahanan ko. Tumawa na lang si Trisha, sabay dampi ng kamay sa braso ni Yanson. Sa mga mata niya, may ningning ng pag-ibig. Yung uri ng kislap na akala mo walang katapusan. Humigop siya ng kape, sabay kindat kay Yanson. Kung ganyan ka palagi, baka mapaniwala mo talaga ako. Ayaw mo bang maniwala? Di sige, matutunayan ko na lang. Hinugot ni Yanson mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Nang buksan ito, sumira ang isang simpleng singsing. Hindi marangya pero puno ng pangako. Sa sandaling yon, tila tumigil ang oras. Ang mga ibon ay tila tumahimik. At tanging tibok ng puso ni Trisha ang maririnig. Yanson, ano to? Hindi ko pa kaya magpakasal ngayon. Pero gusto kong malaman mong seryoso ako. Ikaw ang gusto kong makasama sa lahat ng umaga. Sa lahat ng gabi. Sa lahat ng iyak at sa lahat ng ngiti. Tumulo ang luha ni Trisha, ngunit ito'y luha ng saya. Yumakap siya kay Yanson ng mahigpit na tila ayaw ng pakawalan. At kahit isang promise ring lang ang binigay ni Yanson, ay abot langit pa rin ang saya ni Trisha. Ang drama mo, pero ang sweet mo rin. Ako naman, tatanggapin ko yan. Promise mo ha, hindi mo ako iwan kahit anong mangyari. Promise, hanggang sa huling sikat ng araw. Pagkatapos noon, dinala ni Yanson si Trisha sa loob ng bahay, kung saan inihanda niya ang simpleng almusal, pancake, bacon at tsokolate. Habang kumakain, nagbibiruan silang dalawa. Oh, bakit parang sunog tong bacon mo? Parang puso mo nung una mo akong niligawan na. Hindi mo alam kung luto na o hilaw pa. Aba, at least naman sinubukan ko no. Kung ayaw mo, huwag mo nalang kainin. Sa akin lang yan. Akin na yan. Hindi mo na ito mababawi sa akin no. Luto mo to, kaya kakainin ko hanggang maubos ko. Sabay silang tawanan at sa bawat tawa, naroon ang halakhak ng dalawang pusong kontento. Maya-maya, habang nagliligpit si Trisha ng mga plato,
Lumapit si Yanson sa likuran niya at marahan siyang niyakap. Alam mo, Trisha, minsan natatakot ako eh. Ha? Saan ka naman natatakot? Na baka isang araw magbago lahat ng to. Na baka isang araw magising ako at wala ka na. Dahil sa sinabi ni Yanson, humarap si Trisha sa kanya at hinawakan ang kanyang muka. Hindi mangyayari yan, love. Andito lang ako. Hanggang kailan mo gusto, hindi ako aalis. Kahit tumaba ako, kahit magkarinkos ako, Kahit maging kalbo ka pa. Kahit maging amoy kape ka buong araw. Muling nagyakap ang dalawa sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tila babasbas ng langit sa kanilang pagmamahalan. Isang kwentong puno ng pag-ibig na kalaunan ay masubok ng sakit, pagtataksil at paghihiganti. Mula nang ibigay ni Yanson ang promise ring, lalo pang sumayang mundo ni Trisha. Sa cafe nilang paborito, nagsisalo sila ng cake at kape. Si Yanson ang kanyang sandigan at katuwang sa mga pangarap. Alam mo, tuwing tinitingnan ko to, parang naaalala ko yung araw na binigay mo to. Ay, parang kahapon lang. Ani Trisha habang nilalagay ang singsing sa ibabaw ng mesa. Habang si Yanson ay nakangiting hinahaplos ang kamay niya. hindi ko nga akalaing matutuwa kang ganun eh. Akala ko tatawanin mo lang ako. Tatawanin talaga kita kung hindi ako kinilig. Pero seryoso yan, Sonny. Salamat ha. Hindi dahil sa singsing, kundi sa effort mo. Dahil ramdam kong totoo ka. Siyempre naman totoo ako. Lahat ng plano ko gusto kong kasama ka. Gusto ko habang tumatagal, mas marami pa tayong maaalala. Ano bang mga plano mo ha? Sige nga, sabihin mo. Bago pa makasagot si Yanson, tumingin muna siya sa malayo na parang may pangarap sa dalawang mga mata. Gusto kong magtayo ng maliit na rest house. Yung kagaya ng pinuntahan natin sa Tagaytay. Ikaw ang magde-design. Akong bahala sa construction. Tapos sa likod naman may maliit tayong garden na puno ng sunflower. Gusto ko kasi araw-araw kang ngingiti habang tumitingin sa kanila. Sunflower? Hulaan ko. Kasi yun yung paborito kong bulaklak, di ba? Oo naman. Kasi kahit saan tumingin yung araw, sumusunod pa rin siya. Parang ako. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Natawa si Trisha, sabay kurot sa braso ni Yanson. Ang corny mo talaga, pero ang cute. Maya-maya, naglakad silang magkahawak kamay palabas ng cafe. Habang naglalakad sa kali, nagkukulitan sila. Nag-aagawan ng payong, nagtatawanan kapag natatalsikan ng ulan. Umambo ng bahagya pero hindi sila tumakbo. Sa halip, tumigil si Yanson, tinanggal ang jacket at ibinalot ito sa balikat ni Trisha. Ayoko magkasakit ka, mahal. Baka wala akong kayakap na makulit bukas. Gusto mo lang may dahilan para yakapin ako eh. Sabay silang nagtawanan habang ang ulan ay marahang bumubuhos na tila musika sa paligid. Kinahapunan, naglakad sila sa tabing dagat. Malamig ang hangin at ang alon ay marahang humahalik sa buhangin. Ang langit ay nagkukulay kahel habang unti-unting lumulubog ang araw. Si Trisha, nakasandal sa balikat ni Yanson habang pareho silang nakatingin sa papalubog na araw. Love, minsan naisip ko, baka isang araw magbago ang lahat. Pero sana kung mangyari man yon, maalala mo pa rin tong mga araw na to. Hindi ko kakalimutan, Trisha. Kahit magbago ang mundo, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Tahimik silang naglakad, nakayapak sa malamig na buhangin. Sa bawat yapak na iniiwan nila, tila may kasamang pangako. Pagkatapos, ay naupo sila sa malapit na bato habang pinagmamasdan ng mga alon. Alam mo dati, takot ako magmahal. Pero ngayon, parang lahat ng takot ko nawala. Bakit naman? Kasi may kasama na akong hindi lang basta lalaki. May kasama na akong marunong magparamdam na hindi ako kailangang matakot. Ngumiti si Yanson at hinaplos ang kaning buhok. At sana, hindi mo na rin kailangang matakot kahit sa hinaharap. Dahil habang kaya ko,
Ipaglalaban ko to. Tayo. Masaya at puno ng pag-asa si Trisha habang kumikislap ang singsing sa kanyang daliri. Habang papalayo sila sa dalampasigan, magkahawak pa rin sila. Totoo at punong-puno ng pag-ibig. Kinagabihan, habang inaayos ni Yansa ng bulwagang may kandila at rosas, tangan niya ang singsing ng kanilang pag-ibig. Okay, bulaklak, singsing, candlelight dinner. Dapat perfect lahat. Trisha, ngayon ko nasasabihin yung matagal ko na gusto. Ngayong gabi, maging espesyal ang lahat. Habang pinupunasan ng baso, napangiti si Yansa nang maalala ang unang ngiti ni Trisha. 4 na taon na silang magkasama na puno ng tawanan, tampuhan at mga pangakong tinutupad. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-ayos, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita ng pangalan ni Trisha sa screen, kaya agad niyang sinagot. Napuno ng sigla ang boses. Hello, love? Papunta na ba ako dyan o gusto mong sabay na tayong pumunta sa... Yanson, pasensya na ha. Hindi ako makakalabas ngayon eh. Parang nilalagnat ako. Ang bigat ng katawan ko. Natigilan si Yanson. Napatingin siya sa mga bulaklak na hawak at sa kahong nasa kabilang kamay. Sandaling tumigil ang lahat sa paligid. Ang mahinang tugtog sa radyo, ang mga ibon sa labas, at ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang nawala. Pero agad niyang pinilit bumawi. Naku, huwag ka na mag-alala. Hindi naman importante yung lakad natin ngayon eh. Ang importante magpahinga ka muna. Dadalawin kita mamaya ha. Huwag na, baka mahawa ka pa. Baka bukas okay na rin ako. Sayang tuloy. Excited pa naman sana kung makita ka. May next time pa naman eh. Hindi ko to bibitawan eh. Magiging mas espesyal to kapag magaling ka na. Pangako. Pagkababa ng tawag, binulsa ni Yaso ng singsing at tahimik na naupo. Habang lumalalim ang gabi, dama niyang lungkot. Hindi sa naudot na date, kundi sa nawalang pagkakataong magsimulang muli. Gabi na nang iwan ni Yaso ng lugaw, gamot at sulat na may linyang magpagaling ka mahal. Napangiti si Trisha matapos basahin yon. Saka pinatay ang cellphone na may mensahe galing kay Yanson. Pero hindi pa siya nag-reply dahil pagod pa siya. Pasensya na love, bukas na lang. Sa labas, patuloy na umuulan ng mahina. Tila sumasabay sa himig ng mga salitang hindi nasabi. Hindi niya alam, ang araw pala na na-postpone ay maging simula ng mga pagbabagong hindi na nila kayang ibalik. 3 araw nang may sakit si Trisha. Dati araw-araw ang tawag ni Yanson, pero ngayon tahimik na. Hawak niya ang cellphone, pero wala itong mensahe. Ni tawag wala. Siguro busy lang siya, baka may trabaho. Pinilit ngumiti ni Trisha, pero ramdam niya ang lungkot. Dati puno ng tawanan ng gabi nila Yanson. Ngayon, puro sina lang habang hinahanap niya sa ambon ang tinig na dati nagbibigay lakas. Kinabukasan, tinawagan ni Trisha si Yanson para 3 beses bago ito sinagot. At halata ang pagod sa boses. Hello love, kamusta ka? Miss na kita. Trisha, okay naman ako. Pasensya na, medyo pagod lang ako ngayon eh. Marami lang kailangan asikasuhin. Ganun ba? Okay lang naman. Gusto ko na sanang makita ka kahit sandali. Siguro next time ha. Baka this weekend. Kailangan ko pa kasing tapusin tong project eh. May ilang segundong katahimikan ang namutawi sa pagitan nila. Narinig ni Trisha ang mahinang tik-tak ng orasan sa dingding. At sa bawat segundo, parang unti-unting lumalayo sa kanyang taong dati ay araw-araw niyang kausap. Sige, ingat ka lagi ha. Oo, ikaw rin. Pahinga ka pa. Bye. Tahimik lang si Trisha habang tinititigan ang promise ring na dati nagbibigay saya. Pero ngayon ay tila paalala ng nilalamig na pangako. Bumalik na siya sa kanyang trabaho, ngunit mag-isa na siya sa kantina. Tahimik na kumakain at nakatingin muli sa cellphone na hindi tumutunog. Sinusubukan pa ni Trishang tawagan si Yansong muli, pero madalas hindi nasasagot.
Isang gabi, nakaupo sa veranda na may kape. Tinatanaw ang langit. Dati itong paborito nilang dalawa, ni Anson. Pero ngayon, siya na lang mag-isa. Naaalala mo pa kaya, Anson? Yung sinabi mong kahit magbago ang mundo, ako pa rin ang gusto mong kasama. Tiningnan niyang muli ang cellphone. Wala pa ring mensahe. At tanging hangin lang sumasagot sa kanyang mga mensahe. Malamig, tahimik, at parang may daladalang layo. Kinabukasan habang nasa trabaho, narinig ni Trisha ang mga kasamahan niyang nagkukwentuhan. Uy, nakita niyo ba si Yanson kagabi? Parang siya yung may kasamang babae sa may parking area. Oo nga, akala ko nga si Trisha yung kasama pero hindi. Mas maputi yun, parang taga-office din. Napahinto si Trisha sa ginagawa. Parang huminto ang paligid. Pinilit niyang huwag makinig, ngunit sa puso niya, may kaba, may kurot, may tanong na pilit ng tinatanggi. Pag-uwi niya ng bahay, tahimik lang siya. Tinitigan niyang muli ang singsing sa daliri at pinisilyo ng mahigpit. At nagsalita siya ng pabulong. Hindi siguro totoo yun. Kilala ko si Yanson. Hindi niya magagawa sa akin yun. Pero kahit anong pilit niyang ipaniwala ang sarili, ang malamig na hangin ay tila may ibang sinasabi. Habang nakahiga, ramdam ni Trisha ang panginginig mula sa distansyang sumingit sa pagitan nilang dalawa ni Yanson. At unti-unti niyang naramdaman ang pangungulila at lamig ng hiwalay na simula na. Lumipas ang ilang araw, ay hindi pa rin bumabalik ang dating lambing ni Yanson. Isang hapon, dumalaw siya na may prutas at ngiti. Pero ramdam ni Trisha ang pagitan na hindi niya may paliwanag. Uy, love! Buti namat dumalaw ka. Akala ko nakalimutan mo na ako Ngunit agad napansin ni Trisha ang mga ngiti ni Yanson na tila ba napipilitan lang. Ano ka ba? Hindi ko naman magagawa yun. Kung alam mo lang, medyo sobrang busy lang talaga sa office. Parang wala ako sa kondisyon. Umupo si Yanson sa sofa. Sabay nilapag ang telepono sa mesa. Ngunit ilang sandali lang, tumunog ito at mabilis niya itong kinuha na halos hindi mo lang tumitingin kay Trisha. Sandali lang kailangan ko lang itong sagutin saglit. Tumayo siya naglakad papunta sa labas. Narinig ni Trisha ang malambing na tono ng boses ni Yanson. Iba, magaan at may halong ngiti. Ibang-iba na sa pakiramdam niya ngayon. Hindi niya marinig ang mga sinasabi nito pero sapat ang tono at tunog para maramdaman niyang tila may kakaiba. Maya-maya pagbalik ni Yanson, tila nagmamadali nitong magpaalam kay Trisha. Trish, pasensya na may emergency lang sa trabaho. Kailangan ko nang bumalik agad. Ganun ba? Pero kararating mo lang Oo nga pasensya na pero pangako, babawi ako. Next time, mag-spend tayo ng buong araw, okay? Hindi na nakasagot si Trisha. Tumango na lang siya habang pinagmamasdan si Yanson na nagmamadaling lumabas. Nang sumara ang pinto, tila sumabay doon ang bigat sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw at halos pare-pareho na ang nangyayari. Dumadalo si Yanson pero laging nagmamadali. Palaging may tumatawag at palaging may dinadahilan. Hanggang isang gabi, habang kausap niya si Yanson sa chat, napansin niyang bigla itong nagpaalam ng maaga. Trish, inaantok na ako Maaga pa ako bukas. Mauna na ako Good night. Ilang minuto matapos magpaalam si Yanson, nakita ni Trisha sa social media ang litrato niya sa restaurant na may kamay ng babae sa tabi ng baso. Hindi man kita ang mukha, ramdam niya ng katotohanan. At sa halip na kilig, kaba at sakit ang pumalit sa puso niya. Tahimik na nakaupo si Trisha sa gilid ng kama. Paulit-ulit na tinitingnan ang litrato ni Yanson na may kasamang babae. Ngunit nagkunwari siyang walang alam. Kinabukasan, nagluto siya ng adobo at sinalubong panangiti si Yanson. Uy, wow! Ang bango May okasyon ba? Wala naman. Naisip ko lang magluto. Sige, upo ka na. Gutom ka na siguro.
Habang kumakain sila, tahimik lang si Trisha. Hindi na siya makatingin ng diretso kay Yanson dahil sa kanyang nilaman. At nang maramdaman ito ng lalaki, siya mismong nagbukas ng usapan. Trish, may problema ba? Tahimik ka yata. Napahinga ng malayam si Trisha at umupo ng maayos sa tabi ni Yanson. Yanson, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Kagabi, nakita ko yung story mo. Nasa restaurant ka at may kasamang babae. Sandaling natahimik si Yanson. Napatingin siya sa plato, sabay marahang tumawa. Yun ba? Si Mia yun, pinsan ko. Galing siya sa Cebu. Biglang nagpunta dito eh. Nagkita lang kami para kumain. Catch up lang. Pinsan mo? Oo. Kaya siguro nagulat ka. Hindi ko naman nasabi agad. Pasensya na ha. Alam mo naman ako, minsan nakakalimot din magkwento. Pinagmasdan ni Trisha ang mukha ni Yanson. Kalmado ito na para bang walang tinatago. At sa loob ng ilang segundo, unti-unting nalusaw ang takot sa puso niya. Pasensya na Yanson ha. Akala ko kasi, ewan ko, siguro dala lang din ng pagod at ang dami ko kasing iniisip. Lumapit naman si Yanson at hinawakan ang kanyang kamay. Trish, ayokong dumating sa point na nagdududa ka sa akin ha. Gusto kong malaman mo na ikaw lang yung gusto kong makasama. Wala akong ibang titingnan, promise. Sa tono ng boses ni Yanson, kahit may malit na parte ng puso ni Trisha ang ayaw maniwala, pinipili pa rin niyang paniwalaan. Sige na nga, ayokong awayin ka sa walang kwentang bagay lang. Pero next time, sana sabihin mo agad ha. Oo, promise. Alam mo namang ayoko nasasaktan ka eh. Hindi mo deserve yun. Inabot ni Yanson ang kanyang pisngi at marahang hinaplos. Tumingin siya sa mga mata ni Trisha, sabay ngumiti. Yung ngiting dati nagbibigay ng kapayapaan sa kanya, pero ngayon, tila ba may halong pagtatakip. At sa gabing yon, habang magkahawak silang muli ng kamay, inakala ni Trisha na tapos na ang kanyang pagdududa. Hindi niya alam, yun palang ang simula ng mas malalim na sakit na nakatago sa likod ng mga salitang pinsan lang. Lumipas ang ilang araw mula nang magkaayos sina Trisha at Yanson. Bagamat gumagaan ang pakiramdam niya, paminsan-minsan ay bumabalik ang lagnat at panghihina. Isang hapon, kumatok si Yanson sa pinto. May dala na namang prutas, gamot at isang pamilyar na ngiti. Ngunit ngayon, may kasama siyang babae. Trish, may papakilala akong kasama ko. Siya si Mia, yung sinasabi kong pinsan ko. Nakangiting sabi ni Yanson, kaya napalingon si Trisha. Sa pintuan, pumasok ang isang babaeng maganda. Maaliwalas ang muka at may dalang maliit na bouquet ng bulaklak. Hi Trisha, ang dami ko nang naririnig tungkol sa'yo kay Yanson ah. Kamusta ka na? Sabi na kailangan mo ng kasama para maalagaan ka. Bahagyang nagulat si Trisha. Hindi niya inaasahang dadalhin ni Yanson ang pinsan nito mismo sa bahay. Pero nang makita niya nga totoo ang lambing ng boses ni Mia, napangiti rin siya. Ay nako, nakakaya naman. Okay na ako. Huwag na kayong mag-abala. Hindi abala to. Si Mia sanay mag-alaga. Nurse siya sa Cebu dati. At saka kailangan ko rin magtrabaho bukas eh. At least may magbabantay sa'yo. Tumango si Mia at agad lumapit sa kanya. Marahang inayos pa ang kumot ni Trisha. Wala to, madali lang to. Magpahinga ka lang ha, ako nang bahala sa'yo. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang presensya ni Mia sa bahay. Siyang nagluluto, nag-aayos ng kwarto, at minsay pa nagtatawanan silang dalaw ni Trisha habang nanunood ng palabas sa TV. Ang sayo mo palang kasama no? Hindi ko akalaing ganito ka ka-jolly. Sabi nga ni Yanson, pareho tayo, mababaw ang kaligayahan. Natatawang sabi ni Mia, kaya napangiti din si Trisha. Pero sa loob-loob niya, may kakaibang kurot. Tuwing nababanggit ni Mia ang pangalan ni Yanson,
napapansin niyang parang ibang kislap ng mata ng babae. Minsan habang nagluluto si Mia, bigla nitong mababanggit ang mga detalye tungkol kay Hanson. Paboritong kape, paboritong damit, at maging ang simpleng ugali nito kapag inaantok. Mga bagay na tila mas kilala pa niya kaysa sa sarili niyang boyfriend. Uy, ang dami mo naman yatang alam kay Hanson ah. Close talaga kayo ano? Matagal na kasi kaming hindi nagkikita. Pero syempre, family is family, di ba? Ani Mia, at tumahimik sandali, tumawa. Tumango naman si Trisha, ngunit sa puso niya, may malit na buti lang duda na unti-unting sumisipol. Pagdating ni Hanson kinagabihan, sabay-sabay silang kumain. Tila isang malit na pamilya. Masaya, magaan, at puno ng tawa. Ngunit sa ilalim ng tawa ng iwan, may mga titig na hindi maipaliwanag. Salamat ah. Alam kong pagod ka pero inaalagaan mo pa rin si Trish. Walang anuman yon. Basta para sa'yo okay lang. Hindi napansin ni Hanson na sa sandaling yun, napatingin si Trisha sa pagitan nilang dalawa. Sa paraan ng pangiti ni Mia, sa tingin ni Hanson at sa katahimikang sumunod matapos magbiro. Isang umaga, tahimik ang bahay sa madaling araw nang mapansin ni Trisha nawawala ang promise ring na bigay ni Hanson na nilagay niya lang sa ibabaw ng lamesa. At sa paglingon niya, nakita ni si Mia ang iniikot-ikot ito sa daliri nito at nagdulot ng halo ng pagtataka at pagpipigil sa kanyang emosyon. Mia, bakit suot mong promise ring na bigay ni Hanson sa akin? Sa'yo ba to? Nakita ko lang, kaya sinuot ko baka mawala eh. Akala ko mas maingat kung ako munang may hawak. Sigurado ka bang iyon lang dahilan? Wala bang ibang dahilan kahit ano lang? Talaga, Trish, wala. Sinuot ko lang para hindi mawala at para hindi masira. Si Trish ay tumigil sandali. Pinagmamasa ng singsing sa daliri ni Mia. Ramdamang bigat ng sitwasyon, ngunit dahan-dahang huminga. Tumango si Mia. Ramdamang bahid ng pagkabahala sa mga mata nito. At kitang-kita sa mga mata ni Mia na kinakabahan siya. Naiintindihan ko naman. Pero sana sinabi mo agad sa akin. Hindi ko gusto na may tinatago ka sa akin kahit maliit lang. Alam niyang may ibig sabihin kung bakit kinuha ni Mia ang promise ring. Hindi lang dahil gusto ni Mia nga isuot iyon at hindi mawala. Kundi kinuha talaga ng sadya. Alam mo, Mia, kahit na medyo nasasaktan ako, naiintindihan ko. At alam kong wala ka namang masamang intensyon. Talaga? Salamat, Trisha ha. Naiintindihan mo talaga ako. Oo naman, naiintindihan ko. Lahat tayo nagkakamali minsan. At mahalaga, may natututo tayo sa pagkakamaling yun. Kaya ibalik mo na rin sa lamesa kapag tapos mo na ha. Para maayos ang lahat, dahil may gagawin pa ako Oo, Trish. Salamat sa pag-unawa ha. Sana hindi mo isipin na sinadya kong kuhanin to. Natahimik sila sandali. Si Trish ay unti-unting nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang may mas malaking plano siyang isa sa katuparan, ang manatiling kalmado at obserbahan si Mia. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang halo ng pagtataka, pagkabigo at pag-unawa. Kinagabihan, habang nakahiga si Trisha, marahan niyang hinaplos ang promise ring sa kanyang daliri. Tiningnan ng kisame, sabay bulong. Siguro ako lang to. Baka pagod lang ako. At baka nga, totoo. Baka nga namang totoong pinsan niya lang siya. Ngunit sa kabila ng pagpipilit ng paniwalaan ng salita ni Hanson, may malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang boses na nagsasabing, maging maingat ka. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, sumilip ang unang pahiwatig ng katotohanan kay Trisha. Minsan, ang ngiti ng bisita ay mas matalim kaysa salitang masakit. Lumipas ang mga araw at muling sumigla si Trisha. Sa bawat pagising, nariyan si Mia. Isang umaga, habang abala si Hanson sa kusina, lumapit si Mia kay Trisha na nakaupo sa sofa. Trish, gusto ko lang magpasalamat sa'yo ha. Alam mo, mabait ka.
Akala ko nung una maiilang ka sa akin eh. Pero ang gaan pala ng loob ko sa'yo. Ganun ba? Nako, ako nga dapat magpasalamat eh. Kung hindi dahil sa'yo, siguro hindi pa ako nakabangon eh. Mabuti na lang talaga't may pinsan si Yanso na katulad mo, no? Oh, nako, pinsan nga lang. Pero para na rin kami magkapatid niyan. Lumaki kaming halos magkasama na. Alam ko lahat ng trip niya. Pati mga ugali niyang nakakainis. Napangiti si Trisha sa sinabing yun ni Mia. Ang tawa nila ay umalingaw-ngaw sa sala. At sa sandaling yon, tila ba magkaibigan na sila. Maya-maya pa, sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla namang dumating si Yanson. May dalang tray ng kape at tinapay, sabay ngiti sa dalawa. Ang saya niyo ah. Parang ayaw na akong pansinin. Kasi si Trish, mas kwela pala kesa sa'yo. Tumawa silang tatlo. Tela isang eksena sa pelikula. Si Yancy sa gitna at dalawang babaeng hindi batid ang lalim ng ngiti. Habang nag-aagahan, napansin ni Trish ang natural na biro ni Mia kay Yanson at ang kanilang sabay na tawanan sa mga inside jokes. Uy, close na close talaga kayo, no? Biglang tanong ni Trisha sa dalawa. Sabi ko nga eh, hindi ko alam kung paano mo siya nakakaya. Minsan suplado, minsan sweet. Ani Mia sabay tingin kay Yanson. Pero natawa lang si Yanson. Grabe ka Mia. Nilalaglag mo naman ako sa girlfriend ko eh. Masayang samahan ni Trisha, Yanson at Mia. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ramdam ni Trisha ang lihim sa tinginan ng dalawa. Makalipas ang isang buwan, gumaling na siya. Ngunit napansin ang tawa at titig na Yanson at Mia na tila ba may tinatago sila. Siguro ganoon talaga sila. Matalik na magpinsan. Mahinang sambit ni Trisha sa kanyang sarili. Pinilit niyang baliwalain ang nararamdaman pero unti-unti niyang nakasanayan ang saglit na tinginan at tawanan ng dalawa. At naririnig din niya ang usapan nila Yanson at Mia pero mahina lang at parang ayaw nilang marinig ito ni Trisha. Naalala mo yung dati? Ganon din yung eksena natin sa Baguio, no? Oo, pero ngayon mas tahimik lang. Hindi alam ni Trisha kung panaginip lang ba o totoo ang narinig niya. Nang minulat niyang mamata, nakita niyang magkalapit ang ulo ni Mia at Yanson habang nakatingin sa screen. Napangiti siya ng pilit at ipinikit muli ang mamata. Pinipigilan ang sariling damdamin. Hanggat maaari, ayaw niyang magselos sa kapamilya ng kanyang nobyo. Kinabukasan habang nasa veranda siya, dinalan siya ni Mia ng mainit na tsaa at nakangiting lumapit sa pwesto niya. Ang lamig ng hangin. Baka lamigin ka. Oh, uminom ka muna yung tsaa. Salamat Mia ha. Alam mo, buti nilang talaga't nandito ka. Kung wala ka siguro hindi ako ganito kabilis kagaling. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, okay ka na ngayon. Habang umiinom ng tsaa, napansin ni Trisha ang lungkot sa mga mata ni Yanson at ang mayabag sa labas ng kwarto. Pinilit ang baliwalain kahit ramdam niyang may lihim sa pagitan ng dalawa. Lumipas ang mga linggo, unti-unting lumakas si Trisha. Ngunit madalas namang nawawala si Yanson sa kanyang tabi. Isang gabi, nagising siya sa lamig at katahimikan ng silid. Wala si Yanson. Siguro nasa labas lang. Baka umiinom ng tubig o nag-ayos lang na kung ano sa kusina. Ay, Trisha. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Siguro wala talagang ibig sabihin yung mga tingin at ngiting yun. Baka ako lang tong nag-overthink. Ay, normal lang sa dalawa yun. Magpinsan sila, magkakilala. Kaya close na close sila. Bakit nga ba ako magsisiyalo sa dalawa? Ikapamilya niya yun. Ay naku Trisha. Mahinang bulong ni Trisha sa kanyang sarili habang pinipigilan ng takot. Wala siyang narinig na bago pagbukas ng pinto. Kaya pinilit niyang manahimik at kumbinsin ng sarili na baka pagod lang si Yanson. Tahimik ng bahay ng madaling araw habang papunta si Trisha sa kusina para kumuha ng tubig. Ngunit napatigil siya
nang makita sina Yanson at Mia sa liwanag ng ref. Magkalapit, nagbubulungan at naghahalikan. Sandaling tumigil ang mundo para kay Trisha, ngunit pinili niyang magpakatatag. Wala siyang sinabi, wala siyang pinakitang emosyon. Tahimik lang siyang naglakad palayo na parang walang nakita. At doon niya nakumpirma na hindi nga totoong pinsan ni Yanson si Mia. Kinabukasan, "Good morning. Ang aga niyong nagtimpla ng kape Ang sipag-sipag." Parehong napatigil si Yanson at Mia. Agad silang naghiwalay at halatang nagulat. Gising ka na pala. Nagkakape lang kami. Gusto mo rin ba, love? Oo, Trish. Tinulungan ko lang po si Kuya magtimpla. Ganun ba? Ang bait mo naman, Mia. Salamat at inaalagaan mo si Yanson kahit maaga pa. Ani Trish siya at ngumiti ng bahagya, kaya napatahimik ang lahat. Ramdam nilang bigat sa hangin. Si Yanson ay nag-iwas ng tingin. Si Mia naman nagkunwaring abala sa kutsara. Si Trish ay kalmado at tahimik na naupo at uminom ng tubig. Sige lang, tuloy niyo lang yung ginagawa ninyo. Sanay naman ako na ganito kaagang nagagising. Masarap yung amoy ng kape Walang sumagot. Pero sa loob ni Trisha, may kirot. Pero ang mga mata niya ay walang bakas ng galit. Pura lambing pa rin. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at ngumiti. Maghanda kayo Maraming aasikasuhin ngayong araw. Pag-alis niya, saka lang muling nakahinga si Mia. Samantalang si Yanson naman nanatiling tahimik, tila binabagabag ng sariling konsensya. Sa labas habang naglalakad si Trisha papunta sa veranda, bahagya siyang napangiti. Sige lang, ipagpatuloy niyo lang yung laro ninyo. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Pero darating din yung araw na yun. Ngunit gabi-gabi, nasasanay siyang nagigising sa lamig at katahimikan ng silid. Hanggang isang gabi muli, narinig niyang mahinang pag-click ng pinto. Kasunod, ang pabulong na tinig ni Yanson at Mia sa labas. Sandali lang. Sige, mamaya ako dadaan. Kinabahan si Trisha. Gusto niyang bumangon. Gusto niyang itanong kung sinong kausap ng asawa niya sa gantong oras. Pero nanatili siyang nakahiga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang marinig ang sagot. Hanggang sa marinig niyang marang sumaramuli ang pinto at bumalik ang katahimikan niya. Pagbalik ni Yanson ilang minuto matapos yun, marahan lang itong humiga sa kanyang tabi. Inilapit ang kamay sa balikat niya at bumulong. Tulog ka na, mahal. Bukas, maayos ito lahat. Nagkunwaring tulog si Trisha ng gabing yun, kahit unti-unting lumalakas ang takot sa kanya. Sa mga sumunod pang gabi, napansin niyang madalas wala si Yanson sa kama. Ramdam niya ang lihim na ugnayan ng dalawa, ngunit pinili niyang manahimik. Dahil unti-unti na siya nagpaplano. Kung may lihim nga kayong dalawa, mas mabuti nang malaman ko sa paraang walang pagtatalo, walang pagtanggi. Ayoko magpanggap na wala akong nakikita o nararamdaman. Mas mabuti nang harapin ang katotohanan kaysa magtiis sa walang katiyakan. Isang umaga, matapos umalis sina Yanson at Mia, pumasok si Trisha sa kwarto ni Mia at nakita ang litrato nilang magkasama, masaya't magkaakbay. Tahimik niyang binalik yun, saka kinuhang malit na CCTV camera. Sa sandaling yun, handa na siyang ilantad ang katotohanan. Hindi yun na ako kailangang sabihin. Ako na mismong manunood. Tingnan natin kung saan ang kaya ng pagtataksil sa akin. Wala kayong mga konsensya. Maingat na nilagay ni Trisha ang malit na CCTV sa likod ng palamuti. Tinakpan ng tela at tinutok sa kama at pinto para makitang pagpasok at panlabas ng silid. Pagkatapos ay naupo siya sa gilid ng kama. Ilang segundo siyang tahimik, tinititigan ang paligid. Sa loob ng kwartong yon, tila nararamdaman niya ang lahat ng gabi ng pagtataksil. Mga halakhak na hindi niya narinig, mga yakap na hindi kanya, at mga halik na pinagkait sa kanya. Pinikit niyang mamat at huminga ng malalim.
Hindi. Hindi na ako iiyak. Gusto ko lang makita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng dalawa. At gaano kayo kaharot sa isa't isa na naging dahilan sa pagkasakit ng nararamdaman ko. Tumayo siya at maingat na lumabas ng silid. Isinara niya ang pinto na para bang wala siyang ginawa at bumalik sa sariling kwarto na may kakaibang kapanatagan sa dibdib. Sa unang pagkakataon, gusto niyang sa mismong makaalam kung anong ginagawa ng dalawa. Pagsapit ng hapon, bumalik si Yanson at Mia. Pareho pa rin ang saya ng dalawa. At habang naghahain sila ng hapunan, napatingin si Yanson kay Trisha. Ayos ka lang ba, love? Tahimik ka yata ngayon. Ayos lang ako. Medyo pagod lang siguro sa mga trabaho. Dahil kumilos muna ako ng konti dito habang wala pa si Mia eh. Huwag ka munang kumilos masyado, love. Dahil hindi ka pa gaano kalakas kaya magpahinga ka na lang muna, ha? Ani Yanson, sabay halik niya sa noo ni Trisha. Pero si Trisha ay nasa gawin ni Mia nakatingin. At napansin niya nakatingin din si Mia sa ginagawa ni Yanson. Sa hapag, magilaw ang ngiti nito habang si Mia pilit na nagiging kalmado. Ngunit naman ni Trisha ang tensyon sa pagitan nila. Sa isip niya, paulit-ulit ang linyang ngumiti kayo ngayon dahil sa susunod hindi na. Kinagabihan habang tulog ang dalawa, pinagmamasa ni Trisha ang monitor. Sa wakas, nakatulog siya ng payapa. Alam niyang pagsisimula ng pagbubunyag ng katotohanan. Kinabukasan, maagang nagising si Trisha at tahimik na kinuha ang monitor mula sa CCTV. Habang hawak ang nanginginig na kamay, pindot niya ang play at narinig ang paghinga ni Yanson at ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Mia na nagpapatunay sa na-record kagabi. Huwag sana. Sana hindi totoo to. Ngunit ilang segundong lang umipas at ang mga susunod na eksena ay parang tinik na bumaon sa kanyang puso. Sa screen, nakita ni Trisha si Yanson na pumasok sa silid ni Mia. Mahina lamang ang usapan ng dalawa, ngunit malinaw sa kanya ang mga kilos, titig at paglapit ng kanilang mga katawan. Yanson, baka mahagising siya. Hindi ko alam kung tama tong ginagawa natin eh. Tahimik lang ako. Saglit lang to. Hindi niyo naman kailangang malaman to ngayon eh. Huwag ka maglala. Kasunod niyon, ang halik. Mabagal, matagal, puno ng init at pagtataksil. At doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Trisha. Hindi. Bakit mo ito nagawa sa akin, Yanson? Bulong ni Trisha habang nanginginig ang buong katawan. Tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa bumuhos na yun na parang ulan. Hindi niya maipaliwanag kung alin ang mas masakit. Yung makita mismo ang katotohanan o yung malaman na matagal na pala siyang ginagawang hangal. Humawak siya sa dingding at halos mawala ng lakas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang siraan ang monitor pero pinigilan niya ang sarili. Pinanood niya hanggang dulo ang bawat yakap, bawat halik at bawat ngiti na minsay naging sa kanya rin. Pero matapos niyon, marahan niyang pinunasan ng luha at tumingin muling sa monitor. Pero ngayong pagkakataon, iba na ang tingin niya. Sige lang, magpatuloy lang kayo ngayon. Pero hindi niyo alam, ako naman ang susunod na gagalaw para sa inyong dalawa. Matatag niyang bulong. Hinugot niyang flash drive sa gilid ng monitor at inilagay sa bulsa. Pinatay niya ang screen, huminga ng malalim at tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na si Trisha na mahina, iyakin at bulag sa pagmamahal. Ang nasa harap niya ngayon ay si Trisha ang nasaktan pero handa nang lumaban. Paglabas niya ng banyo, kalmado ng mukha niya. Wala ng bahay ng mga luha. Parang wala lang nangyari. Nasa sala si Yanson at Mia, nagtatawanan habang nag-aalmusal. Oh, gising ka na pala, love. Alika, kain muna tayo. Sige lang. Mauna muna kayo. Maliligo lang ako saglit. Ngumiti siya at kalmado ang kanyang mga tono. Isang ngiting walang halong galit,
pero may lalim na hindi nila mababasa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay may apoy ng paghihiganti. Isang hapon kinuha niyang telepono at tinawagan si Enzo, dating kaklase at private investigator. Enzo, kailangan ko ng tulong mo. Personal to. Anong klaseng tulong yan, Trisha? Gusto kong ipasuri ang background ng dalawang tao. Si Yanson de la Vega at Mia Ledesma. At gusto ko malaman ang totoo sa pagitan nila. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Enzo. Delikado yan. Sigurado ka ba? Sigurado. At Enzo, huwag mong sasabihin to kanino man. Kahit kanino. Sikreto lang natin to. Sige. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Pagkababa ng tawag, marahang pinikit ni Trisha ang kanyang mga mata. Para siyang huminga ng mas maluwag, pero ramdam pa rin niya ang bigat. Ngayon hindi na siya umaasa sa kutob. May hakbak na siyang ginagawa. Tahimik pero matalim. 3 araw na ang lumipas. Habang nag-aalmusal sila, dumating ang isang mensahe sa cellphone ni Trisha. Hindi niya yung binuksan agad. Kunwari normal lang. Ngumiti pa siya kay Yanso nang sabihin, "Pagkatapos natin kumain, maglalaba ako ng mga bedsheets ha?" Sige lang love. Si Mia na din ang tutulong sa'yo. Tumango lang siya. Pag-alis ng dalawa, mabilis siyang binuksan ang mensahe ni Enzo. Trish, natapos ko na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero hindi sila totoong magpinsan. Ayon sa records, magkaibang pamilyang pinagmula nila. At may lumang litrato akong nakita, mga 5 taon na nakalipas. Magkasama sila sa Baguio at mag-ex sila dati. Pero base sa mga nakita kong communication records at mga litrato nitong mga linggo, mukhang hindi pa sila nagkakalayo. Hindi lang sila mag-ex, Trish. Magkasama pa rin sila hanggang ngayon. Natigilan si Trisha. Alam niya namang may kakaiba sa dalawa. Pero ngayon na naririnig niya ito kay Enzo, agad siyang napahawak sa kanyang dibdib habang nanginginig ang kanyang kamay. Parang may humugot ng lahat ng hangin niya. Lahat ng hinala, lahat ng sakit, biglang naging totoo. Mag-ex. At ngayon, sila pa rin. Mahinang sambit ni Trisha na hindi makapaniwala. Lumuhod siya, hawak-hawak ang telepono. Hindi niya alam kung iyak ba siya o tatawa. Ilang beses niyang sinabi sa sarili noon na baka siya lang tong nagdududa. Pero ngayon, bawat tanong may sagot na. At ang sagot ay mas masakit kaysa sa lahat ng bangungot na naranasan niya. Ginawa mo kong hangal, Yanson. At ginamit mo pang babaeng yun na parang wala lang. Pinsan pala ha? Sige lang, maglaro ka pa. Pero sa susunod, hindi na ako manunood lang. Ako nang magdidikta ng huling eksena. Kinagabihan, umuwi sina Yanson at Mia na parehong masigla. Nagbukas ng bote ng alak si Yanson habang si Mia naman ay nagluluto ng pulutan sa kusina. Habang tahimik lang naman si Trisha na nakaupo sa sofa at may bahagyang ngiti pa sa labi. Oh, bakit tahimik na naman ang magiging asawa ko? Galit ka ba? O baka naman may tinatago ka rin? Wala akong tinatago. Pagod lang talaga ako pero ayos lang. Masaya ako kapag nakikita kong masaya kayong dalawa. Masaya kami? Anong ibig mong sabihin dyan, Trisha? Wala naman. Minsan lang kasi parang ang layo mo na eh. Parang may mga bagay kang hindi sinasabi sa akin. Ayan na naman tayo. Lagi mo na lang iniisip na may tinatago ako. Trisha, wala akong tinatago sa'yo. Kahit ni isang lihim. Hindi ko naman sinasabing meron na. Pero minsan lang iba yung kilos mo. Tahimik ka bigla. Tapos may mga tawag kang hindi sinasagot kapag andito ako. Hindi ko tuloy maiwasang magtanong. So hindi ka nagtatanong? Naghihinala ka? Ganun ba yan? Hindi ko gustong maghinala, Yanson. Pero magiging asawa mo ako. Nararamdaman ko kapag may mali. Ayoko namang isiping may iba. Pero natatakot ako.
Mahal, tumingin ka sa akin ha. Hinawakan ni Yanson ang baba ni Trisha at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Wala akong ibang babae. Wala akong tinatago. Kung minsan man akong tahimik siguro dahil pagod ako. Pero hindi ibig sabihin nun, may ibang dahilan. Hindi ko naman sinasabing hindi kita pinagkakatiwalaan ni Yanson. Natatakot lang ako na baka mawala tayo at ang pagmamahal natin. Mahal, bakit mo ba naiisip yan? Hindi mawawala yun. Huwag mong sayaang sirain ng mga hinala mo yung meron tayong dalawa. Ikaw lang yung gusto kong uwian. Ikaw lang gusto kong yakapin sa gabi. Huminga ng malalim si Yanson at niyakap si Trisha ng mahigpit. Sana nga, kasi hindi ko alam kung anong magagawa ko. Kung lokohin mo ako. Lokohin? Paano mo nasasabi yan? Wala lang. May tiwala naman ako sa'yo, Yanson. Oo naman. At kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang tahanan ko. Dapat lang. Baka hiwain ko yan. Ani Trisha, kaya napatawa sila. Sandali namang tumigil si Yanson sa pagtawa dahil parang kakaiba ang tono ni Trisha. Pero hindi niya na ito masyadong binigyan ng pansin. Si Mia naman, ngumiti lang. Bukas, magluluto ako ng paborito mong sinigang, Trish. Para makabawi naman ako sa'yo. Sige, gusto ko yan. Gusto ko matikman kung gaano kayo kasarap magpakitang tao. Hindi nila narinig ang huling linyang yun. Sinabi niya yun sa ilalim ng kanyang hininga. At sa mga mata ni Trisha, tila may liwanag na bago. Liwanag na hindi na ng pag-ibig, kundi ng paghihiganti. Bago siya matulog, nagpadala siya ng mensahe kay Enzo. Salamat ha. Huwag mo munang buburahin ng mga files. Baka kailanganin ko yan sa tamang oras. Makalipas ang 2 linggo, bumalik ang sigla at kanyang ngiti. Akala ni Yanson ay maayos ang muli ang lahat. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Trisha, may lihim siyang binabalak. At nagsimula yon nang lumapit siya kay Yanson isang hapon. Love, naisip ko lang, magaling naman na ako. Kaya gusto ko na rin paalisin si Mia sa susunod na linggo. Oh, sigurado ka na ba dyan, love? Oo naman. Pero bilang pasasalamat, bago siya umalis, gusto kong bigyan siya ng simpleng party. Alam mo yon, parang pasasalamat ko sa pag-aalaga niya sa akin. Kahit papaano kasi, natulungan niya ako ng mga panahong mahina ako. Sandali siyang natahimik sabay ngumiti. Si Yanson naman ay bahagyang natigilan na parang nagulat sa ideyang yon. Party? Wow, parang magandang ideya nga yun, love, at pagkakataon. Para magpasalamat tayo sa lahat ng natulong niya sa atin, oh. Gusto mo ba tulungan din kita sa paghahanda ng party? Sakto rin. Birthday na rin yata ni Mia next week, di ba? Bahagyang natigilan si Trisha habang hawak-hawak ng isang bulaklak. Bumagal ang kilos niya sa pag-aayos niyon. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin kay Yanson. Oh, alam mo palang birthday niya? Kita niya ang pagkabigla ni Yanson na tila nag-iisip agad ng alibay. Medyo natawa siya na halatang kabado. Oo. Sinabi niyo dati nung nagkwekwentuhan kami. Abang wala ka pa sa bahay. Kaya ako lang naalala. Ganun ba? Buti na lang pala. At least sakto, no? Isang celebration na lang. Ani Trisha, kaya ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi maipinta. Malamig pero magaan. Sa sumunod na linggo, inihanda nga ni Trisha ang isang simpleng party para kay Mia. Silang 3 lang magkakasama sa isang bahay at lahat ay may maskara sa iisang bahay. Habang abala siya sa pag-ayos ng dekorasyon, dumating si Mia mula sa grocery. May dalang mga prutas at alak. Trish, narinig ko kay Yanson, may plano kang party? Para sa akin pa raw. Diyos ko, nakakahiya naman. Uy, wala yun. Maliit lang naman. Gusto ko lang talagang magpasalamat. Hindi biro yung inalagaan mo ako habang may sakit ako, ha? Grabe ka. Trabaho lang yun. Pero salamat, ha. Ang sweet mo talaga. Pagsapit ng gabi,
Habang kunwari normal ang lahat, alam ni Trisha na bawat detalye ng parting yon ay may layunin. Hindi lamang yun simpleng salo-salo, kundi simula ng plano niyang ilantad ang katotohanan. Ikaw nang bahala sa invitation sa love, pero gusto ko yung tahimik lang. Walang masyadong gulo. Sige, ako nang bahala. Tiyak matutuwa si Mia. Lalo't sabay yung birthday at farewell niya. Salamat, mahal. Alam kong gusto mo lang maging masayang lahat. Oo naman. Basta ikaw, gusto kong masaya ka rin. Ani Yanson na nakangiti. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam na sa mismong party na yon, si Trish ang maging dahilan ng pagguho ng lahat ng kasiyahan niya. Pag-alis ni Yanson para bumili ng gamit, tinawagan ni Trisha si Enzo muli. Enzo, kailangan ko yung mga litrato at video na send mo. Yung malinaw lahat. Bakit may gagawin ka? Isipin nilang nating birthday gift. Natahimik si Enzo. Alam niyang hindi basta-bastang babae si Trisha. Marunong siya, tahimik, at kapag lumalaban, hindi niya kailangang sumigaw. Ingat ka, Trish. Laro yan ng apoy. Hindi ako naglalaro, Enzo. Tinitiyak ko lang na mararamdaman nilang apoy na sila mismong nagsindi. Kinagabihan, nakahiga si Trisha sa kama habang si Yanson ay nasa banyo. Tinitingnan niya sa cellphone ang listahan ng mga plano para sa party. Pagkain, dekorasyon, playlist, at sa dulo ng listahan, isang simpleng note. The real gift will come from the truth. Ngumiti siya. Let the game begin. Mainit ang simoy ng hangin ng araw na yon. Sa labas ng bahay may mga lobo, banderitas, at simpleng mesa na puno ng mga pagkain. May musika sa background at amoy ng lechong baboy na bagong ihawin. Lahat ay mukhang masaya. Sa tabi niya, andun si Yanson at si Mia ang bida ng araw na nakapulang dress na tila walang kamalay-malay sa nagbabantang bagyo. Trish, grabe ka. Hindi mo naman kailangang magpakapagod ng ganito eh. Ang ganda. Parang dibo ko na naman uli. Deserve mo naman, Mia. Bihira lang akong magpasalamat ng ganito. Kaya gusto kong bumawi. Oo nga, Trish. Ang bait mo talaga. Oo naman. Sa mga taong mababait din sa akin. Maya-maya pa, dumating ang ilang kaibigan at kapitbahay. At habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang bumabagal ang musika. Si Trisha ay tahimik na nagmamasid na parang direktor sa isang palabas na siya mismong sumulat. Excuse me po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy sa kasiyahan, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nandito ngayon. Malumanay na sabi ni Trisha. Lahat ay tumahimik. Si Yanson ay ngumiti na tila proud pa. Si Mia na may tila kinikilig pa. Akala niya simpleng speech lang yun ni Trisha. Salamat sa inyo sa pagdalo. Lalo na kay Mia. Sa pag-aalaga niya sa akin ng mga panahong mahina ako. Kaya naisip ko, dapat hindi lang to simpleng farewell party. Kundi birthday celebration na rin. Uy, naalala mong birthday ko? Siyempre, lahat ng mahalaga hindi ko nakakalimutan. Agad tinawag ni Trisha ang dalawang waiter para dalhin ang kanyang hinandang cake. Ang cake ay napakaganda. Putit pula, may mga disenyong rosas at nakasulat sa ibabaw. To sweet lies and bitter truths. Lahat ay natuwa sa unang tingin. Grabe, Trish. Sobra ka namang mag-effort. Hindi naman. Simple nga lang yun eh. Pero espesyal. Sige na, mag-wish ka na. And after nyan, slice mo ng cake. Yun nga ang ginawa ni Mia. Kitang-kita pa ni Trisha ang lawak ng ngiti ni Mia. Pero agad yung napawi. Nang nagsimula na siyang mag-slice ng cake, ay isang malakas na crunch ang narinig niya. Parang hindi ordinaryong sponge cake ang tinamaan. Paghiwa niya, unti-unting lumitaw ang laman. Hindi tsokolate, hindi prutas, kundi mga patay na daga. Balot sa icing at bulok na amoy ng katotohanan. Kaya sumabog ang sigawan at bulungan. Oh, ano yan? Diyos ko, may daga!
May patay na daga sa cake? Oh, ano to, Trish? Anong klaseng biro to? Trisha, anong pinagagawa mo? Ngunit tumawa lang si Trisha. Hindi ba ang matatamis sa kasinungalingan may bulok na laman? Natahimik ang lahat. Si Yanson na nigas, sabang si Mia naman ay nagsusuka sa gilid at takot na takot. Pagkatapos, bumukas ang ilaw sa likod ng entablado. Isang projector ang biglang umandar. Sunod-sunod lumitaw ang malitrato ni Yanson at Mia. Magkahawak kamay, magkasama sa Baguio, magkayakap sa kotse. Si Yanson yun ah. Oh my God. Teka, silang dalawa ni Mia yan ah. Grabe ang kakapal ng mga pagmumuka. Akala ko ba pinsan lang yun? Sunod-sunod na bulungan ng mga bisita. Si Mia ay umiiyak na halos matumba. Si Yanson na may namumutla, pawis na pawis, habang sinusubukang patay ng projector. Trisha, tama na to. Ano bang gusto mong mangyari ha? Wala akong gustong mangyari. Gusto ko lang ipaalala sa inyong dalawa kung gaano karuming katotohanan ng tinakpan nyo ng matatamis na salita. Mia, salamat sa pag-aalaga. At Yanson, salamat sa mga kasinungalingan mo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko malalaman kung gaano kalalim ang sakit at kung gaano ako katatag ngayon. Anyway, happy birthday Mia. Sana masarap ang lasa ng katotohanan ha. Pati ang cake, tikman mo. Pinaka-customize ka yan. Sayang naman ang bayad ko kung hindi mo matitikman, di ba? Trisha. Habol ni Yanson sa kanya. Bitawan mo ako. Buti na lang talaga't hindi ka nakapag-propose, no? Buti na lang talaga at hindi pa tayo kasal. Dahil kung kasal pa tayo, buong buhay kong pagsisisihan na sinagot kita at hinarap kita sa altar. Mga baboy kayo. Magsama kayong dalawa. Simula ng gabing yun, si Trisha nang umalis at wala na siyang pakialam kay Yanson at sa babaeng pinakilala nitong pinsan. Nangupahan siya na siguradong hindi nito malalaman. Hindi niya na kayang marinig pa ang mga paliwanag nila. Dahil kahit anong salita pa ang gamitin nila at kahit anong paliwanag pa nila, hindi nila maitago ang katotohanan na talagang pinagtaksilan siya. Lumipas ang ilang buwan, muling bumangon si Trisha at nagtayo ng cafe sa lungsod na sa tulong ni Enzo at mga kaibigan ay naging matagumpay. Ngayon, tahimik na ang kanyang buhay. Hindi naman niya sinasarado ang puso. Gusto pa rin niya magmahal muli. Pero hindi pa ngayon at hindi niya minamadali ang kanyang sarili. Dahil kung darating man ang tamang tao, darating ito sa tamang oras at tamang pagkakataon. Ngayon, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang luha. Wala nang takot. Ang natira na lang ay kapayapaan at tagumpay. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!